Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Abel for Japan, Kaban Aries. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 1 to 7, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Aries. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang iyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yung negative warning yun na para magkaroon din kayo ng awareness, change of decision, or mga pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo na positive reading lang, hindi itong channel na to para sa'yo. Okay, Aris, tingnan muna natin. Nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na naiisip o nandun ka sa point na pwede mga bagay ka na hinihintay, nagkakaroon ka ng mga bagong plano sa buhay mo, nandito ka sa point na meron ka mga idea or meron ka mga idea to create, to make it reality, maaring nandun sa point na yon, no? And then also is may mga bagay ka na gusto mong desisyonan actually dito sa situation. Nagkakaroon ng lungkot sa mga bagay o sitwasyon sa buhay mo, nandito yung sitwasyon na yun, may mga bagay ka, parang nagkakaroon ka rin ng mga pag-evaluate, maybe nando yung point na may mga sign o nandun yung point na nagkakaroon ka ng awakening in some aspect of your life or pwedeng change of decision sa iba. Or pwedeng doon na talaga yung pag-evaluate, no, sa mga bagay o sitwasyon sa buhay mo. Sa iba dito, this an awareness, no? Nagkakaroon ka na pag-isolate. May mga bagay ka na kinikimkim o dinidibdib sa ngayon, hindi mo alam kung paano magdesisyon. Kumbaga, nagkakaroon ka ng pag-iisip this time, ano? May mga decision making to make ako na nakikita sa'yo. Medyo nagiging difficult sa iba dito, nandun mga obstacle na kailangan din talagang harapin. No? Sa iba dito is may mga tinitimbang kasi kayo na mga bagay o sitwasyon sa buhay mo. You want to start a new beginning into your life, pero nandun yung point na may mga bagay o sitwasyon ka na parang hindi mo alam paano, or maybe may mga bagay na hindi ka makapag-let go. Nandun sa point na yun, may mga bagay ka na sinisiyasat, may mga bagay ka na naghahanap ka ng katotohanan, ganito ba, may mga urong-sulong na sitwasyon. You want to retire from something, di ko alam if this is a love life or sa trabaho or any situation into your life, nandun yung paghahanap, dapat ba, kailangan ba, ganito ba, ganyan ba, nandun ka sa point na yun. You want to recover from a difficult situation into your life. Kaya yung iba sa inyo medyo nagja-junkling, talaga nagkakaroon kayo na pag-evaluate sa mga bagay-bagay o sitwasyon sa buhay mo. But sabi kasi dito is you need to trust, you need mong mag-trust sa intuition mo. Kumbaga kailangan mo rin na i-renew yung mga paniniwala mo rin sa taas, and belief, no? Ang sinasabi rin ito, belief. And then also is kailangan mo talaga ng clarity kung ano mga bagay o sitwasyon na kailangan mo baguhin sa sarili mo o sa buhay mo. Yun ang sinabi. Kumaga, you need to face your fear then dito, no? Sa iba sa iyo. If you want to cross road, you need to use your mind and intellect. Kung may mga bagay ka na gustong aksyonan, gawin, if or so, why not? Anuhin mo, no? And you need to learn from the past din ang sinasabi dito. Kumbaga, nandito yung point kasi dito sa overall na card na to is this is a time to accept yung mga bagay na kailangan mo i-accept sa buhay mo, no? Iwasan mo na rin yung malungkot, kumbaga acceptance is needed din kasi hando yung point na there's a hardship situation na pinagdadaanan din kasi yung iba dito, no? Nahado yung point na maaring nagkakaroon ka ng panghihinayang, pag-iisip, yung mga disappointment sa iba, nagkakaroon ng mga, hindi ko alam, sana hindi kayo nanghihinayang, sana siguro sa iba it's more on regret, di ba? Pero hindi natin kailangan mag-regret sa mga bagay o sitwasyon kasi sa buhay natin, but we need to learn, no? The more na hindi tayo nagle-learn sa mga nangyayari sa buhay natin, the more na ibabalik tayo sa
sa sitwasyon natin. Kaya this time is magkaroon ka daw ng mga bagong perspective or bagong pananaw sa iyong kinabukasan. Isa din doon yung point na may mga bagay ka talaga na kailangan mong baguhin or i-let go or i-change when it comes into yourself dito sa sitwasyon. Alam mo, iba sa inyo, babalik kayo simula from the basic, from the top, from the zero. Babalik ka. Ibig sabihin may magtatapos sa buhay mo dito. Hindi ko alam kung saan, maaaring sa trabaho mo, sa relasyon, kung ano aspeto ng buhay mo yan. Kasi handin yung iba is thinking, no? Meron kang 1, 4, 10, 15, 12, Leo, Aries, Cancer, and Gemini. Okay. Okay, may mga bagay ka daw na iniisip this time. Maring nahado sa point na yung iba sa inyo is may mga gusto na kayong umpisahan na isang bagay o isang sitwasyon sa buhay mo na you want to make it positive. Sa iba dito is you want to make it extension doon sa part na yon, no? Sa nakita ko sa iyo dito. Meron ka mga gustong aksyonan or may mga gusto ka i-transform or naglilikom ka ng mga information sa iba, no? Yun ang nakikita ko sa iyo dito. You're feeling emotions this time or maaaring nahado yung point sa iba is nagkakaroon kayo ng mga reflection from the past situation. Kaya medyo nag-struggle ata yung pag-iisip nyo or may mga struggle situation na pinagdadaanan sa iba. Ang sinasabi rin dito is may mga pag-aalinlangan, may mga doubt and worrying situation sa iba sa inyo na handun yung point na nalilito ka ata. Hindi ko alam kung sa iba is nalilito, pero may mga anxiety or small problem na pinagdadaan ng iba. Sa iba dito, siguro sa pera, sa iba dito in a relationship or a family or connections, ganyan. Sa kamag-anak, pwede na doon sa point na yon. Sa trabaho, isa rin yun. And then also, may mga pagkabalisa. Ako nakikita dito, pinag-uusapan ka raw or handi yung chismis, ano, sa nakikita ko sa'yo dito. Makaka-receive ka ng information, communication sa isang tao na malapit sa'yo. Pwedeng kapamilya, pwedeng karelasyon, ganyan. Ang hindi ko lang maintindihan, but there's a pain ako na nakikita sa part na yon, no? Pwedeng magtatalo kayo, pwedeng hindi kayo magkakasundo, o pwedeng magkakaroon lang kayo ng mga debate na sitwasyon. Pwedeng natin kayo sa point na yon. Sa iba naman is palagi mo daw tatandaan, kasi iba dito ay pagka-leadership, ano. Maybe you're a boss or you're a leader or may mga mina-manage ka na situation in life, pwedeng nandun sa point. Or sa iba, this is your protection. Kumbaga, you need to protect yourself sa mga tao na pwedeng makasakit sa'yo. You need to protect yourself sa mga sitwasyon na pwedeng makasakit din sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Kumbaga, kung sa pera din, is you need to protect your finances. Ganun. No, kasi maari din sa iba is magkakaroon kayo ng mga discussion related to your money, o kaya sa trabaho, o kaya sa family or relationship man yan, pwede na doon sa point na yon. May mga conflict, malaki man o maliit, no, sa iba ganun. Pero may mga bigla ang magaganap o mangyayari. Ingat na lang din, pwede makaka-receive ka lang din naman ng information o kaya naman sa'yo or sa malapit sa puso mo. Mag-ingat kayo sa matatalim na bagay, sa matutulis na bagay, o yung pwede mga makasakit sa inyo, no? Yan, pwede sa mga needle, sa mga corner, sa mga bagay na pwede makasugat ikaw or someone who's connected sa'yo, or pwedeng news lang din yon. Yan, may mga accident, there's a warning lang naman din. Warning. Merong mga doctor and hospital or check-up, pwedeng iba, no? Or may mga surgery, hospitalization, ganyan. Ako nakikita. Or maybe, no? Nahado yung point na meron kakilala na kailangan na magpa-check up talaga. Diba? O may mga kakausapin, yung iba sa inyo na ganun din, i-focus mo din yung sa sarili mo, no? If ever na may mga nararamdaman ka, yan. O kaya may mga makakausap ka na talaga makakaramdam ka ng painful sa kanya. Pwede na doon sa point na yon. Ang sabi rin dito is,
you will harvest something. Kung ano siguro yung ginawa mo in the past or mga nangyari in the past, you will harvest it. Ganon. O kaya, halimbawa, nagsikap ka sa trabaho mo and then you will harvest successfully, di ba? Kung may mga nangyari in the past na hindi na maganda, kung ano man sitwasyon, maybe, baka this time ma-harvest mo yon. Yan. May mga good and bad harvesting kasi ako na nakikita sa'yo dito. Na hindi naman kayo lahat, but kasi dito rin kasi si Rainbow. Ibig sabihin niyo, iba sa inyo is may mga good harvesting or handon yung point na may mga bagay talaga kayo na kailangan nyo talagang i-cut sa buhay nyo. Nandun lang yung point na yun. Sa iba sa inyo, maring nasa bahay lang kayo or maybe sa bahay lang talaga yung inyong trabaho. Pwede na doon sa point na yun, ano? Ako nakikita sa iyo. May mga bagay ka daw na ano to? Aaksayahan? Hindi naman aaksayado yun. Kumbaga, pagbubunuan mo ng energy mo. Yan. Siguro may mga bagay ka na naumpisahan, ganyan. Pwede ka na sa point na yun. And also, sabi dito, may tao ako na nakikita na medyo, maybe ikaw or someone is connected sa'yo, medyo may pagka-privacy siya, no? Yun na nakikita ko dito. Siguro kapag nakakausap mo siya or kakausapin mo siya or ikaw kakausapin mo siya, siguro nandun yung point na hindi niya sasabihin yung totoo or yung medyo may pag-iwas, pwedeng ganon, o pwedeng nandun yung point na pagsisinungaling. Kasi someone here is they want to protect something. Ganon ang nakikita ko. Sana hindi ikaw yun. Tingnan natin energy mo. Siyempre nandun yung you need to speak out din kasi pagdating to sa barahan, no? Tulad ng sabi ko kanina, you need to speak out kung ng mga bagay na gusto mong sabihin. Speak out. In a nice way, in a good way. Energy ni Aries. Kasi isa rin yun sa protection mo sa sarili mo. Energy ni Aries. Okay, your energy. Okay. Energy mo, nandito ka sa sitwasyon mo na you're looking for a new directions in life. Siguro nandun sa point na hindi mo alam kung ano yung, may mga bagay kasi na iniisip, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pwede na doon sa point na yon, kakaliwa ba, didiretso o kakanan ka. May mga bagay ka na iniisip. Kumbaga may mga bagay o sitwasyon na gumugulo sa isipan mo, no? Nahandun din yung point na sa iba sa inyo is, o kaya may mga nakapagpapagulo sa isip mo. May mga sitwasyon din sa iba sa inyo, yung energy nyo is, may mga tampo or galit maybe sa iba sa inyo. Maaaring nakakaramdam kayo ng mga ganun. May mga situation na nagiging mood. Siguro may mga, minsan okay ka, minsan hindi, di ba? Nagiging moody yung situation. And also is, there's a blockage ako na nakikita pagdating sa'yo dito. Siguro na doon din yung point na there's a hardship situation ka na pinagdadaanan o pagdadaanan this time. So nakikita ko sa ito. May mga bagay ka na sinisiyasat, inaalam, pinag-aaralan. Maybe rin na doon ka sa point na may mga you're spying something, you're spying someone, pwedeng ganun, no? Or maybe nandun yung point na may mga bagay na, yung energy mo rin kasi may mga bagay na parang hindi mo kayang ma-accept into your life. Pwedeng nandun sa point na yon yung iba. Yun. Baka yung iba is, hindi naman maging masamang bitter, no? Siyempre may mga time na nagiging bitter din tayo. Siguro iba nagiging bitter, ganyan. Parang mga bagay na parang ayaw magparaya, mga ganun sitwasyon. Yun ang nakikita ko energy mo dito. Nagkakaroon ng mga pain, sadness, or mga painful situation ka nararamdaman. Pwede may mga deep wounds sa iba, ganun. O kaya may mga, it's more on thinking about something problem kasi sa iba to, no? Yun ang nakikita ko dito. Di ba? Parang may nakita akong dumi sa gilid ko.
Yun. Siguro iba dito nagiging masyadong emotional o nahando yung lungkot na nakikita ko sa'yo dito. Kakaroon ng emotionally manipulative situation sa iba. Yun ang energy, no? Parating sa'yo. Parating sa'yo. Ano yun, universe? Okay. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, ang sabi dito is may mga opportunities na darating sa iyo, no? Yun na nga lang, yung mga opportunities na to is depende daw ito sa iyo kung paano mo i-accept or paano mo siya babaguhin o aaksyonan. Yun, but maraming idea or opportunities na mga darating sa'yo sa nakikita ko sa'yo dito. Ganyan. Also, parating din sa'yo is may mga ikakagulat, ikakashock o ikabibigla ka ng isang sitwasyon sa buhay mo. Kumbaga, expect the unexpected o may mga unexpected situation happen into your life. Yun ang nakikita ko sa'yo dito na parating. Pwedeng mga basta, it's more on kasi siya, no? Medyo magulo kasi yung situation. Siguro sa iba dito is mga sitwasyon na problema, ganyan. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. O kaya nandun yung point na may mga bagay kayo na hinihintay na magkaroon ng pagbabago sa sitwasyon. Pwedeng nandun sa point na yon. Ako nakikita sa iyo. Also is parating sa iyo, may aabandonahin ka na raw or maybe someone's abandoning you, no? Nandun sa point, vice versa. May pag-aabandona. Pwedeng ikaw o pwedeng siya sa'yo. Ganyan. Sa iba naman sa inyo is may tao ako na nakikita na they lying, dishonest, handun yung betrayal, manipulative, and handun yung paniling lang. No? Yun. Sana hindi ikaw. No? Sana, I hope hindi ikaw. Pero nandun yung panglila. Pwede rin ikaw, di ba, nililing lang mo yung sarili mo, o kaya nililing lang mo yung nasa paligid mo, pero pinapakita mo na okay ka, pero deep inside, may mga pinagdadaanan ka pala, may problema ka pala, pwedeng nandun sa point na yon, no? Kumbaga, nandito rin kasi yung point of the situation na someone's here is hiding something. Yun ang nakikita ko dito. O sa makakarinig ka or makaka-receive ka ng apology from someone, ang nakikita ko dito, may apology. Pwedeng ikaw yung mag-apology or someone is magkakaroon ng apology pagdating sa'yo, no? And then also is, nandun yung point din ng iba when it comes sa parating, siguro magkakaroon ka ng doubt in any situation of your life, kung saan mga aspeto naman. May mga doubt situation o kaya may mga magkakaroon ka daw ng dalawang tupat, kumbaga parang dun sa energy mo rin. O kaya sa iba is may mga bagay o sitwasyon ka na paghahandaan or hando yung point sa iba na may mga bagay o sitwasyon ka na gusto mong ma-discover or i-discover. Yun ang nakikita ko dito. Pero alam mo, may magtatapos talaga sa buhay mo. Kasi sa iba dito is there's a new beginning happen into your life. Ibig sabihin din is yung iba is magkakaroon ng hindi siya resetting para magkakaroon muli ng simula sa isang sitwasyon. Pwedeng nando sa point na yun. Pwedeng sa love life, pwedeng kung saan yan, pwedeng sa mga dating trabaho o mga situation. Sa iba sa inyo is may mga new project ako nakikita sa iyo, or may mga new project, new passion, new love life coming, or sa iba is mga new creation. Ganon ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is siguro mga bagong trabaho. Ganyan.
Sa iba is siguro nandun ka sa point na mas more ka magfo-focus this time sa sarili mo, mas mamahalin mo yung sarili mo, mas papahalagan mo yung sarili mo, o kaya mag-e-exercise ka na, magwo-walk ka na, mag-yoga ka na, kung ano mang exercise yan pwedeng magda-dance ka, pwedeng nandun sa point na yun, ano, yun. O kaya naman sa iba sa inyo is, you're ready to, siguro mahilig din mag-cook. Hindi ko alam kung mag-aral ka ba mag-cook o magko-cook ka o mahilig ka talaga magluto, mga ganyan, o mag-bake. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Pwedeng nandun sa point na yun, ano. Yan, yung iba sa inyo kasi may business, malaki man o maliit yan, kung ano man yung business nyo, yan, ingatan nyo na lang din, ano. Kasi ang nakikita ko dito, may mga bagay o sitwasyon din na kailangang isaayos pagdating sa mga bagay na yon. Ganun din sa iyong trabaho. Also, love life also, no? Dito. Nandun yung mga unexpected, Yan, unexpected disappointment, away, kalungkutan, separation, depression, sa iba, something loss. Ako nakikita, maraming klase ang loss. Loss of hope, loss of trust, loss of something, valuable things, loss of someone, loss of, kung ano may pet, ganyan. May maraming klase ang loss, no? Yan. Sa iba dito, may mga trauma situation, ganyan. May mga emotional pain o kaya heartache. Pwedeng iba dito, nalilito lang talaga kayo. O kaya may mga makakaramdam ka lang siguro ng mga hindi pagkakasundo talaga o mga unhappy na situation. Pwedeng nahandol sa point na yun. Kuhanin mo lang yung sa'yo. Huwag mo na kuhanin. In-explain ko lang sa inyo na kasi marami kayong energy na kailangan ko talaga i-explain kung ano yung pwedeng possibility na sa yung ano. Pero isa lang din ang ano nun, meaning. Masasaktan ka, ibig sabihin. Yung meaning na yun. Ano ba to anak? May pupo. Magkakaroon ng mga pagbabago. Kumbaga, bago magkaroon ng changes when it comes to your life, may magtatapos or may mga pagdadaanan ka na painful. Ganyan. Dapat iwasan ni Aris. Ano yun? But still, don't worry kasi, syempre, hindi na mawawala yung good news. Kumbaga sabi ko naman na depende sa action mo, di ba? Sa action at galaw o sa mga kilos mo. May devil, oh. OMG. Dapat mong iwasan. Alam mo, dito sa sitwasyon mo, may tao na tinatrabaho ka. Hindi ko alam mo pero maaring itong tao na to isang sinungaling siya, basta tinatrabaho ka niya. Sa iba, pwedeng may tao dito na nagbabait. Mamaya na yung ano dapat iwasan. May tao kasi ako nakikita na nagbabaitan. Nagbabait-baitan. Pero tinatrabaho ka niya, kumbaga. Kumbaga, itong tao na to is may dark thought siya sa'yo. But you need to trust to your intuition. Sa iba sa inyo, sa kasamahan niyo yan sa trabaho. Or mga makakasalamuha mo or pwedeng nakakausap mo na sila. No? Yun, yung mga tao na to. Okay, dapat mong iwasan mo, syempre, yung mga tao na dishonest. Isa yung tulad ng sinabi ko sa'yo, di ba? Iwasan mo na yung ulitin yung nakaraan na situation mo sa buhay mo. Also, have faith, ganyan. Iwasan mo yung mapipressure ka, iwasan mo yung mga tao na pwede makapag-pressure sa'yo o sitwasyon na pwede makapag-pressure sa'yo. Iwasan mo, syempre, yung hindi mo i-release yung sarili mo sa isang bagay o isang sitwasyon na pwedeng ma-stuck ka doon, matrap ka doon. You need to release or you need to reclaim your power din, ano. Kumbaga, i-release mo yung iyong limiting beliefs, ganyan. Kumbaga, magsiyasat ka rin sa nakikita ko sa'yo dito. And then, syempre, is iwasan mo rin yung mga tao na hindi yung mga unfair sa'yo, ganyan. Yung hindi na nagiging maganda yung trato sa'yo, kumbaga, you need to release din kasi yung sarili mo sa kanila. If you want lang naman, nasa sa'yo naman yun, no? O kaya pahinga ka muna if you want, ganyan. Yung mga taong ganun, o umiwas ka sa corruption din sa mga ganyan. Corruption, maraming klase ang corruption. Hindi lang kasi siya sa pera actually, no? Yan, pwede rin sa mga tao na nakakausap mo, nakakasalamuha mo, ang galing magsalita, pero yung pala, di ba, nagsisinungaling sila sa'yo, yung mga ganun. Or kung ikaw ito, imuiwas ka. Yan, iwasan mo na lang yon. Na
maulit o gawin yung isang sitwasyon ng paulit-ulit. Kasi same page ka lang dun, di ba? Tsaka maging overkind, syempre, no? Hindi ko sinabi maging masama kang tao, but you need to try to make it balance any situation in your life. Huwag kang ma-out of control, huwag kang ma-stagnant. Huwag kang magkaroon ng pagpapaliban sa buhay mo. Kasi the more na magpapaliban ka sa buhay mo o sa asang aspeto ng buhay mo, the more na may stuck ka. You need to think to work it out. Diba? Love. Ay, naku, ano ba yan? Love. Aries in love. Please show me. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. O kung sino man itong love na to. Aries in love. Anak, hindi pwede yan. Okay, kung ikaw is single. Oh, okay, kung ikaw is single, yes, meron naman ako nakikita sa'yo, pero ang nakikita ko sa'yo kasi dito sa mga single is mag-ingat ka na lang, no? Pwedeng nakakausap mo na to or pwedeng makakausap mo siya. Ganyan. Pwedeng iba dito makikilala nyo ito sa mga friend to friend or kaya sa may mga events, parties, ganyan. Sa mataong lugar, pwedeng nado sa point na yon. Sa iba naman sa inyo is mag-ingat ka lang kasi baka maging option ka sa kanya or baka naman ikaw maglagay sa kanya sa option, ganyan. But you need to be aware. Okay, pagdating naman sa mga nagkahiwalay dyan, oo, nagkahiwalay na. Kasi alam mo ba, wala na yung love, wala na yung care pagdating sa sitwasyon. Hindi na naging smooth yung connection. Nagkaroon na ng mga sad, depression, puot, galit, lungkot, no? Nagkaroon talaga ng paglilit ko. Kasi dito sa sitwasyon, ate, minahal ba niya ako? Hindi eh. Sorry ha, kasi ito yung nakuha ko lang na card, no? Dito sa sitwasyon, hindi. Hindi kanya minahal. Pero ang sinasabi niya kasi dito is, kinailangan kanya in a way na hindi kasi siya love eh. Basta kailangan ka lang niya. Yun ang nakikita ko. Dito. No? Yun lang. Pangangailangan lang. And then, yun, nagkaroon talaga ng separation sa iba sa inyo. Kumbaga, nandun na yung point na kahit na nagkaroon ng lamat yung sitwasyon nyo, is pinilit mo pa rin yun eh, no? Pinilit mo pa rin na maging okay, mabuo, hindi talaga totally na mabuwag, na doon sa point na yun. Pero dumating at dumating talaga yung point na paulit-ulit or mauulit muli na maghihiwalay at maghihiwalay kayo. Na doon sa point na yon. Ang nakita ko sa iba sa inyo. No, kaya kung magkakabalikan kayo nito, siguro may mga time na kailangan nyo talagang pagdaanan, no? Ang isa sa inyo. May mga dapat kasi na matutunan when it comes in this connection. Kaya rin kayo na kailangan nyo maghiwalay. Nakaano na yun. Okay, kung kayo naman is connected nitong tao na to, kasi may two person ako na nakikita. Siguro sa iba dito may third party, ano? Yun ang nakikita ko. Isa, nandun yung patient, andun lang yung they always waiting when it comes in this connection. Siyempre, lalo na kung may third party. Isa sa dito kasi is sinasabi niya na I need you. Ganon. Dito. No? Kasi mahalaga ka sa akin. Kumbaga nandun yung point na ipinaglalabay niya at they willing to fight when it comes in this connection, ano, isa sa inyo. Kumbaga pinipilit pa rin niya na maging mabuo o maging matatag yung connection na to. Kahit na minsan nagkakaroon talaga ng magulong situation, magulo, kahit alam mo na nasa options ka lang, you try your best. Pero alam ko na masakit para sa inyo kasi may mga time talaga na nagkakaroon kayo ng mga disappointment, nagkakaroon ng conflict. Pero, pinasok mo yung life na yan, ganun talaga, 'di ba? Nasa sa'yo na yun. Ang, ang ano lang dito is, kung gusto mo talaga, why not? Wala naman din ako magagawa dyan, ikaw lang din makakapagsolusyon dyan, 'di ba? Yan, mag-focus ka na lang sa sarili mo. Basta wag mo lang kakalimutan yung sarili mo na mas mahalin, 'di ba? Mag-focus ka, gawin mo yung gusto mo, to be stable, ganyan.
Yun, sana lang hindi kayo magkahiwalay. Dito kasi may konting paghihiwalay. Konting pagkahiwalay, may paghihiwalay. Puwedeng sa iba dito is paulit-ulit lang kayo mag-aaway, ganyan. Hindi kasi gano'n katatag yung foundation na nakikita ko dito 'no. Sa mga walang third party, yeah, magkakaroon lang kayo ng mag-aaway. Siguro paulit-ulit na nagkakaroon kayo ng pag-away, tampuhan, galit, yan, nagkakaroon ng mga disappointment, ganyan. Nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa inyo. Kumbaga, nakokontrol ka ng connection na ito or nakokontrol ka niya, yung point na yun. Tingnan natin ang iyong money. Pwedeng iba dito, LDR kayo. Money ni Aries. Ay, ano ba yan? Okay, pagdating sa money mo, you try to make it balance yung pera mo, no? Yun nga lang, ang nakikita ko sa iyo sa pera mo, ang bilis lumabas. Ang bilis, hoping hindi lahat, ano, siguro ano yung point na ang bilis lang talagang lumabas, ang bilis mawala, yeah, o kaya may mga biglaang gastos, biglaang paglabas, pwedeng sa iba sa inyo is nando yung point na pwedeng may mga nire-resolbahan pa kayo when it comes to a past situation, pwedeng nando sa point, no? May mga binabayad-bayaran kayo, ganyan. Ang nakikita ko rin dito is but you still naman, you try to make it balance naman pagdating sa pera mo, no? Kahit papaano. Yun nga lang siguro, hindi naman natin din maiiwasan na maglabas ng pera. Pero sa iba sa inyo is may taong malapit sa iyo, nakakausapin ka niya pagdating sa pera. Or maybe ikaw ito. Magkakaroon pag-uusap pagdating sa pera. Or magkakaroon ng pagkakasundo. May pagkakasunduan na connected ang pera. Yun. May kukonek sa iyo. Advice. Ingatan nyo na lang yung pera nyo, no? Huwag din pabigla-bigla, baka maging impulsive kayo sa paggastos ng pera nyo. Diba? Pag-isipan yung maigi at planuhin. Advice. Pwede iba sa inyo, magkakaroon kayo ng consultant pagdating sa pera or advice, baka may magbibigay sa'yo. Or pwede rin na magbibigay ka ng suporta sa iba. Okay, when it comes sa advice of the Three of Swords. Okay, pagdating sa advice is, this is a time na kailangan mo din daw sometimes na gamitin mo yung head mo than your heart. Kumbaga, you need to use your head when making a decision making. Nandito yung point na may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo na rin na baguhin yung magkaroon ka ng mga bagong perspective in life, ganyan. Kumbaga, kailangan mong nang tumahak na bagong path sa iba sa inyo, or you need to cut something into your life, pwede na doon sa point iba, or maybe iba is you need to walk away, you need to escape, or you need to let go, or to withdraw something into your life. Kumbaga, hando yung point na huwag ka madi-disconnect sa mga pangarap mo sa buhay, sa mga gusto mo mangyaring pagbabago sa buhay mo. Kailangan mo rin kasi is maghigpit daw. Kailangan mo rin is pag-iingat, no? Kailangan mo rin is you need to recover yourself from a difficult situation into your life. You need to withdraw something talaga in your life. No, don't focus to a loneliness, don't feeling lost, ganyan ang sinasabi dito. Wag kang masanay na maparalyze ka sa isang sitwasyon na fear, no? Yan, umiwas ka sa ganun kasi hindi rin siya makakatulong sa iyo. Kumbaga, kung may mga bagay na need to heal, this is the time. This is the time to change. This is the time na mag-trust ka talaga sa intuition mo. Belief, no? Kailangan mo rin kasi this time na ng clarity in some aspect of your life. Have faith, always have faith. Huwag ka makakalimot sa taas. Kung may mga problema ka, share your problems sa mga tao na trusted, na hindi ka ibebenta nila. No, may mga sitwasyon din na kailangan mo rin daw kasi ng acceptance, release the pain, and syempre forgiveness. And you need to heal talaga. Yan ang sinasabi dito. You need to getting over the worst ng buhay mo, or yung magiging worse talaga sa buhay mo, you need to release or you need to getting over dun sa bagay na yun, no? Arigato namaste, God bless.